Binalaan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang higit 80 driver ng public utility vehicle na nagpositibo sa random drug testing nito lamang Semana Santa. Ano ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan kaugnay dito? Yan ating alamin sa report ni Sheena Torno. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na higit 80 driver ng mga pampasaherong sasakyan ang nagpositibo sa ilegal na droga matapos magsagawa ng random drug testing ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga terminal ng bansa. Ang drug test ay isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng Semana Santa bilang bahagi ng kampanya laban sa ilegal na droga at upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga pampasaherong sasakyan. Sa ulat nga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, higit 3,000 POV drivers ang sumailalim sa drug test nito lamang Abril 16 sa mga terminal ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang sa mga nagpositibo sa ilegal na droga ang mga driver ng jeep, bus, tricycle, UV Express, minibus, taxi at motorcycle taxi, pati na rin ang ilang konduktor ng mga bus. Ayon kay DOTR Secretary Dizon, ang resulta ng drug test ay hindi katanggap-tanggap lalo't ang kaligtasan ng mga pasahero ang pinakamahalaga. Kaya this week, meron Lunes, napatawag na ng curfew lahat ng mga driver. At basta sana na tayo, pero may mabubugat na pena. No, kasi hindi natin isasakripisyo ang safety ng mga kababayan natin. No, napaka-importante ng safety. Hindi rin inaalis si Dizon ang posibilidad na tuluyang masuspende ang lisensya ng mga nagpositibong driver. Makakaasa po kayo, hindi po kami nagbibiro. Kaya po masususpindi ko. Kaya siguro, umayos-ayos na. Ang pahayag na ito ng Transportation Secretary ay kasunod ng isinagawang inspeksyon sa MRT3 nitong umaga ng Lunes. Sa kanyang pag-iikot, kasama niya sina DICT Secretary Henry Aguda at MRT3 General Manager Michael Capati upang masiguro ang kondisyon ng mga pasilidad at serbisyo sa mga pasahero. Simula nitong Lunes, Abril 21, ay nag-deploy ng 3 4-car trains ang MRT3 tuwing rush hour na makatutulong daw na mapagaan at mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Sa ngayon, pag-aaralan ang pag-implementa ng cashless payment sa mga bumibili ng single journey ticket. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.